Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Hello, hello. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon sa ating supporter, si Mr. Elmer Francisco. Pasensya na ho't nahuli, pero definitely starting next week, on the dot na tayo, alas 3. No? At ngayon kasi, siyempre dahil bago pa lang at siguro nag-adjust pa, piniprepare muna natin lahat yung mga i-offer namin sa inyo, no? At isasuggest namin sa inyo. Ngayon kasi nasa labas tayo at supposedly may mga kausap, no? At akala ko may isasabay ko na maisama sa diskusyon natin ngayon ang iba sa ating mga serbisyo publiko, no, na nasa gobyerno. Kaso dahil siguro medyo na-late din sila sa mga meetings nila, nag-beg off na lang. Sa Martes, ang bisita natin ay no less than the Undersecretary for Operations ng Department of Interior and Local Government. Inibita po natin, no, ang walang iba kung hindi si Undersecretary Epimaco Densing III. Actually, isang kaibigan natin yan, si Yusek Epi, at masasabi ko na sa totoo lang, siguro isa kung hindi man pinaka hardworking, no, sa gobyerno, lalo na sa departamento. Nito recently, in fact, nagkaroon siya ng COVID dahil siyang punong abala palagi, siyang laging nasa labas. Siguro yun ang isa sa mga rason kung bakit naapektuhan din siya ang trabaho at ang nangyari, tinamaan siya, no? Pero sa awa ng Diyos, naka-recover na rin naman po ang ating kaibigan. At sabi ko nga, maganda mapag-usapan natin ano bang experience ng pagkakaroon ng virus, no, katulad ng COVID, at ano yung ginawa niya nang sa ganun ni makarecover siya. Maganda rin natin pag-usapan ano yung mga nakalatag, no, na mga programa ng gobyerno na kumbaga plinano, no, para mas lalong maging effective ang pagharap sa pandemyang ito. Mahabang usapan kasi alam niyo sa totoo lang, lalo na sa social media, masyado ng samot-sari na ang reaksyon ng mga tao at kadalasan hindi na nagiging maganda ang diskusyon. No? Kasi masyadong siguro dahil din sa klase ng politika natin, masyado nang naging personalan, no? At hindi na masyadong nahihimay ng mabuti ano ba talaga yung mga issue, bakit naging ganito yung issue, ano? Sa kabilang banda, kailangan din namang harapin ng gobyerno na bakit ba paiba-iba ng definition? Yun naman ang tanong din ng iba, no? Kasi umaakyat nga naman yung number of cases at biglang pati di umano yung definition ng recoveries nabago din, no? So itong mga ganitong mga bagay siguro magandang tanungin natin mismo. Sabi nga nila sa wikang English, straight from the horse's mouth, no? Sinubukan ko ding imbitahan ng isang kaibigan din natin, no? Si ASEC Eric Planta, mula naman sa National Economic Development Authority o NEDA.
Kasi katulad po nung binabanggit ko sa inyo nung unang episode natin, ito pong pandemyang ito hindi lang dahil sa ah, ah, virus, hindi lang sa sakit na dulot nito, kung hindi yung epekto nito sa pangkabuhayan, epekto sa employment, epekto sa pang-araw-araw na panggastos ng bawat pamilya. So sa madalit sabi, dapat mapag-usapan natin ano ba ang epekto nito, no? Nitong pandemya sa trabaho, ano yung pwede nating gawin nang sa ganun maka-adapt tayo. So ito yung mga gusto kong itanong sa kasama natin, no, sa NEDA. Ano ba yung mga nakaantabay na programa nang sa ganun mas lalo nating mapaigting ang pamamaraan ng gobyerno, pamamaraan ng komunidad para harapin itong pandemya nito. Sa Biyernes, nag-imbita naman tayo ng negosyante. Kaibigan din natin. Actually, itong negosyanteng ito isa sa mga matatawag kong mentor. Marami tayong natutunan dito. Lalo na nung mga nakaraang eleksyon na nagkasama kami sa trabaho. Nung isang pag-uusap namin, napansin namin yung pagbabago ng routine ng publiko, no? At pati yung mga bagong restaurant, maliliit na restaurant na kung tutusin nag-i-struggle pa lang sumibol at maging successful. Sila talaga yung unang-unang tinamaan itong pandemya ko. Kasi siyempre, ngayon, recently, pwede na ang dining, pero hindi pa din ma-maximize yung capacity ng mga restaurant. Dito lang po, sa totoo lang, kumikita ang mga restaurant. Pag marami ang mga patron na dumadating at maraming na-o-order at maraming nakukonsume. Pero dahil hindi naman po pwedeng ma-maximize yung capacity dahil sa mga bagong protocol, doon ngayon nalilimita yung kita at hindi sapat para matustusan yung mga gastos din naman ng negosyo. So yun ang pag-uusapan natin sa Biyernes. Ang sinasabi ko pong kung tutusin yung mentor ko na ay si Mr. Johnny Garcia. Marami tayong matututunan sa magiging talakayan natin sa Biyernes. So kung mapapansin ninyo sa susunod na linggo, ang gagawin natin sa umpisa, ang pag-uusapan natin more on sa part ng gobyerno o sa public sector. Pagdating ng Biyernes, pag-uusapan naman natin kung ano ang impact sa private sector. At ano yung mga pwede nating gawin nang sa ganun ay makapag-adapt tayo. Ang word po dito na gusto kong i-emphasize yung word na adapt. A-D-A-P-T. So, Alpha, Delta, Alpha, Papa, 20 sa military alphabet, ADAPT, adapt, adaptation. Kasi madalas nalilito tayo doon sa adapt na hindi A kung hindi O, adapt naman yun. Ibig sabihin ng adapt sa Pilipino o sa Tagalog, makapag-adjust ka doon sa bagong sitwasyon, at yung bagong sitwasyon, yung bagong mga conditions, sabi nga natin yung new normal, dapat maka-adjust tayo nang sa ganun hindi tayo mahirapan at yung mga dati nating nagagawa ay magawa pa din natin. Yung termino po yun, dalawang bagay. Yung adaptation, yung pag-adapt na ginagawa ng gobyerno, ng public sector, kasi sila yung merong poder kung tutusin na
na makaka-apekto sa takbo ng pamumuhay ng komunidad. Pero meron din pong adaptation na kailangan ng bawat individual. At ito yung isa sa mga i-discuss natin nitong recently nabanggit ng mahal na Pangulo na bukod sa face mask, kailangan natin ng face shield. Ito may mga kumbaga katapat na pag-aaral na nangyari o na naging basihan. Hindi lang ng gobyerno natin, kundi ng gobyerno kundi sa ibang bansa din. Marami din mga kumbaga updates as a result. I would like to emphasize again, as I've emphasized in the maiden episode of our online program, that there's no such thing as really planning ahead as far as the pandemic is concerned. And it would be interesting to guess some friends will differ in opinion in this regard. In other words, even if you have enough plans in place, if the very mechanism, if the very structure of government itself is not strong, not resilient, and therefore not prepared in the sense that it is not that organized. Kahit na anong plano natin, talagang hindi magiging effective. At yun ang pinag-iisipan natin ng mga issue pagdating sa adaptation sa parte ng public sector o sa part ng gobyerno. Paano naman yung adaptation ng individual, ng tao? Kung napansin nyo, yung sinasabing adaptation on the part of the government is probably, if we go by percentage, probably makes up 60-70% of the whole picture. But the remaining 30 or 40% of the needed adaptation is still pretty much significant. At yun yung sa atin bilang individual. Kasi hindi naman lahat pwedeng gampanan din ng public sector. Whether you're in a very you're in a country that's able to provide you everything, at marami naman ito, sa isang sinulat natin recently, binanggit ko na, alam niyo, kahit sa Canada, na kung tutusin, napakaganda na ng kanilang health service, public health service or sector, hindi pa din naging kumbaga, ganun ka prepared pagdating din sa pandemic. Ang lumalabas pa din dito, hindi naman doon lang sa health sector, hindi lang doon sa kakayahan ng ospital, kakayahan ng mga health workers, at yung lahat na ng pasilidad na meron ng isang bansa na nagagamit pa pagdating sa health services. Ang lumalabas doon sa nangyari sa Canada o kahit sa US o kahit sa Europe for that matter, yung coordination between the local government, in the case of Canada and even the United States, the coordination between the state governments and the national government has been very much the reason for its success or failure. So again, ito yung sinasabi ko na at the end of the day, regardless of preparation, if the government is not structured or organized enough to respond accordingly, medyo mahihirapan. Ito yung thesis na gusto kong iwan sa inyo. Kasi alam mo, siguro mas maganda, imbis na ang pagtuunan natin ng pansin yung mali o yung problema at maghanap tayo ng sisisihin, mas magandang intindihin natin ng mas malalim at mas mabuti at siguro tumulong din tayo sa pag-isip ano ba yung pwedeng
gawin, no? Ano ba yung mga options na pwede natin gawin on our part as an individual citizen, as a member of the community. What could we possibly do? Oh. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na ihahain na lang din sa atin ito. Sabihin na natin lahat so incompetent, hindi kaya ng gobyerno, no? Hindi sincere ang karamihan na nasa gobyerno. No? Isisi na natin lahat. Pero pwede din natin isipin na at the end of the day, no government can probably provide everything that's needed at any given time. And whether we like it or not, we only have ourselves to rely on. Okay? So kung ganun yung punto natin, siguro mas magandang pag-isipan natin on our part, what is it that we can do, no? What are the available resources that is with us, no? That we could possibly use in order to adapt, no, as an individual. Okay? So, hindi natin pwedeng sabihin na hindi naman natin ito naiintindihan at medyo mahihirapan din lang tayo, no? Na pag-isipan. Pero, alam mo, ang isang bagay na ibinigay itong pandemyang ito, sa totoo lang, panahon. Kaya nga lagi natin sinasabi, no, at least ngayon magkakasama yung pamilya, yung dating pagkakataon na hindi natin na-enjoy, no? Kasama natin yung mahal natin sa buhay, nagagawa natin ngayon. No? Pero bukod doon, siguro naman mas lalo may panahon tayo ngayon na pagnalayan yung mga dapat na pag-isipan. At higit sa lahat, gumawa ng paraan ng maintindihan natin yung mga hindi natin naintindihan. You know, at the end of the day, when we speak of politics, it's not about who is popular, who is not popular, and who is right and who is wrong. At the end of the day, when we speak of politics, it boils down to how much damage, impacts on any of us, or how much benefit we get out of it. You know, what's interesting in politics is that we always demand participation. We always want to be consulted. We always want our voices heard. But we never ask what kind of voice can we or should we actually offer. At siguro doon papasok yung sinasabi ko na adaptation on the part of the individual and the kind of attitude that we should have, when it comes to understanding issues. Not so much to support any particular political persuasion or political group, but so much to our own benefit or our own advantage. Okay? How we are able to understand and see through issues carefully, and therefore not being swayed or not being fooled by any kind of news or purported information that come from different sources. Tinatawag nila na fake news. Kasi kung maalam tayo at may pamamaraan tayong alamin mabuti kung ano yung totoo, ano yung tama, there's no amount of trolling, there's no amount of bad-mouthing, there's no amount of misleading information or fake news will be significant. So yun, unti-unti nating hihimayin yan, sa mga susunod nating mga episode. At pinapangako ko, sa susunod na linggo, magsisimula tayo 3:00 in punto. At yung mga nabanggit ko sa inyo magiging bisita natin, sinisiguro ko na
magiging maganda ang diskusyon natin. Meanwhile, sana pag napanood ninyo ito at kung meron kayong tanong, kung meron kayong suggestion kung paano magiging programa natin sa mga susunod na linggo, ma-appreciate po natin yun at magiging maganda ang ating usapan. No? At siguro at you may also want to request for particular issues that you'd like to consider, no? To be discussed in our program. Yun lang po. Magandang hapon sa inyo at muli, salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat sa ating supporter, si Mr. Elmer Francisco. At more power po sa ating lahat, more power po sa Pilipinas. Magandang hapon po muli. Korea.